Ginulat nga ni Kai Sotto ang mundo sa pagdeklara nito ng paglaro sa FIBA window this August. At biglang nabuhayan nga ng loob ang lahat, lalo na sigurado si Coach Tim. At ayon pa nga sa FIBA article ay ang Gilas na ang pinapabura na manalo kontra sa Middle East teams na Iran at Jordan, na siyang may mas mataas na kartada sa Gilas. Pero paano nga ba nangyari to na biglang nabago ni Kai Sotto ang estado at tsansa ng Gilas? At sino-sino ang mga nasa 21 pool na isinumite ng SBP for this FIBA window as preliminary roster? Tara, pag-usapan natin yan mga brad. Ngunit bago yan, huwag kalimutang mag-subscribe, like, and comment to our video para laging updated sa ating mga videos. Kyle Ju is back! Yan nga ang balitang gumulat sa mundo ng Philippine basketball ngayon at laman ng kabi-kabilang basketball sites at social media. At umattend na nga ito ng first practice ng Gilas. Nakita nga sa post na ipinakita ng SBP ng picture ni Kai sa practice. Napakalaking moral booster nga ito sa koponan at sa Gilas fans at lalo na kay Coach Tim Cone. Na ayon nga dito ay must-win situation ngayon ng Gilas this window matapos mabaon sa 4 na sunod na dikit na talo mula sa New Zealand at Australia noong nakaraang 2 FIBA windows. At kung matalo kahit isang game ang Gilas sa window na ito ay lalong mababaon ang koponan sa team standing, saan may 2-4 kartada lamang ngayon ng Gilas habang ang Iran at Jordan ay parehong may 5-1 kartada, kung saan 3 teams nga lang ang sure na aangat sa World Cup sa bracket ng Gilas. Kasi ang 4th team sa standing ay kukumpara pa sa 4th best team naman sa kabilang bracket kung alin ang mas mataas ang standing at yun ang papasok sa World Cup. Ang Australia at New Zealand malamang top 2 yan at ang pinaglalabanan na lang ay ang top 3 na pag-aagawa ng Iran, Jordan at Gilas. Kaya napakahalaga ng window na to para sa Gilas, para medyo dumikit sa standing na Iran at Jordan. Ayon nga kay Coach Tim ay nasa must-win situation ng Gilas at sobrang saya nito na maglalaro si Kai na sobrang kailangan ng team. Nasabi nga ni Coach Tim ay isang game changer para sa team at nagbumuka daw siyang better coach pag andyan si Kai sa Gilas. At kahit ang FIBA article sa pagpasok ni Kai Sotto sa Gilas ay nagsabing ang Gilas na ang lamadong manalo kontra Iran at Jordan. Pero bakit biglang naging ganon? Ano nga bang dinadala ni Kai Sotto sa team? Puntahan muna natin ang based on historical records. Sa mga games na naglaro si Kai noong FIBA Asia Cup qualifiers, panalo ang Gilas sa 4 na games ito kung saan naglaro si Kai kasama makasaysayang first win ng Pilipinas kontra sa New Zealand, kung saan kumamada si Kai ng almost triple-double with 19 points, 10 rebounds and 7 assists na may kasama pang 2 blocks. At sa qualifiers ay nag-average si Kai ng 15.5 points, 12.5 rebounds at 3.8 assists. Grabe no mga brad. Habang sa FIBA Olympic qualifying tournament naman kung saan ginulat ng Gilas ang mundo sa panalo nila kontra sa world number 6 na Latvia at halos talunin din ng Georgia with 2 points deficit lang, kundi lang na-injured si Kai hindi nakapaglaro sa second half ay baka natalo nito ang Georgia. At halos talunin din nila ang Brazil sa semis. Ibang Gilas talaga nga naglalaro pag nasa laro si Kai. Pero nung FIBA Asia Cup at hanggang ngayong FIBA World Cup qualifiers kung saan hindi naglalaro si Kai simula nang ma-injured ito 2 years ago ay nagtatalo na ang Gilas. At ang mga tinalo lamang nito ay mga mahihinang team na Guam sa qualifiers at Saudi Arabia at Iraq sa FIBA Asia Cup. Maging Chinese Taipei 2 beses na talo ang Gilas nang wala si Kai. Ganong kalaki talagang epekto ni Kai Sotto sa sistema ni Coach Tim Cone na ang paglalaro ni Kai sa Gilas ay isang game changer talaga. Yung size and skill set kasi ni Kai ay bagay na bagay talaga sa triangle offense ni Coach Tim maging sa depensa nito. Grabing problema kasi binibigay ng Twin Tower ng Gilas lalo na sa high-low play nito kung saan nasa ibabaw si Kai habang Junmar naman ang nasa ilalim ng basket. Nahahata kasi ni Kai sa ibabaw yung big man ng kalaban kaya hindi ito makakatulong pag nangangalabaw si Junmar sa ilalim. Tapos may Brownlee pa sa wings na kailangan tutukan ng depensa. Tapos may shooters ka pa ngayon in Kevin Kiambao sa kabilang wings with Gomez de Leaño sa ibabaw na hindi din pwedeng iwanan ng depensa sa tres. Ibang dimension talagang nabibigay ni Kai sa laro with his size and basketball IQ. Ang galing kasi mamasa nito pag nasa ibabaw ng court. Ang dami niyang option na pwedeng pasahan lalo na pag motion offense and triangle offense. Pwede kay Junmar sa ilalim na mas lumalabas ang laro pag nandiyan si Kai. Tapos may Brownlee sa wings. Idagdag mo pa si KQ or Dwight sa kabilang wings. Tapos may JGDL pa na hindi pwedeng iwanan din sa tres. Kaya nag-iiba talaga itsura ng Gilas with Kai.
Bukod sa lumaki ang size ng team with his 7-foot frame sa depensa na mag-iiba ang tira ng kalaban, dadalhin naman nito ang kanyang skillset and basketball IQ sa opensa. Kaya si Coach Tim Cone talaga ang pinakaunang naging masaya sa paglalaro ni Kai, na ayon na din mismo sa kanya ay nagbumuka daw siyang magaling na coach with Kai. Samantala, naglabas pala ang Gilas ng 20-man pool na makikita sa preliminary roster ng Gilas sa FIBA site. At makikita nga dyan na guards na sina RJ Abarrientos, Juan Gomez de Leaño, Scottie Thompson, CJ Perez, Chris Newsome at Dwight Ramos sa mga guards, kasama ang addition na si veteran Roger Pugoy. Sa wings naman sina Justin Brownlee, Kevin Kiambao, Carl Tamayo, Calvin Optana at Troy Rosario, habang ang mga bigs ay sina Kai Soto, Julmer Fajardo, AJ Edu, Justin Baltasar, QMB at Mike Phillips na hindi makakalaro this window, at ang new addition na si Gio Chu. Kaya naging palag-palag agad ang lineup ng Gilas this window eh. Isa din sa iaantabayan this window ang first na huling pagbabalik tambalan ni Kai Soto at AJ Edu, na huling nakita nung nakarang World Cup kung saan ibang Kai Soto pa naglalaro nun eh, na may ininda pang injury that time. Mataas na ang iniangat at ang inilaki ng laro ni Kai ngayon with his strong upper body. Madalas kasi hindi nagtatagpo ang dalawang ito eh, either si AJ Edu ang injured o kaya naman si Kai Soto. Huling nakita ang tambalan nila in full health nung nasa Batang Gilas pa sila, kaya kapanapanabik yan. At para sa akin mga brad, ang final 12 ay sina Kai Soto, Julmer Fajardo, AJ Edu, kasama si Balti sa bigs. Habang sa wings ay sina Justin Brownlee, KQ, Tamayo at Rosario. Habang sina Dwight Ramos, Chris Newsome, Scottie Thompson at Juan Gomez de Leaño naman sa guards. Yung 10 slots, tingin ko sure yan eh. At ang pinagpipilian na lang siguro dyan yung pang 11 and 12 na either siguro kina Newsome, Rosario, Optana at Abarrientos ang mag-aagawan. Pero malamang yung dalawang player na yun, babangko hindi ni Coach Tim eh. Considering na 8 to 10 man rotation lang talaga ang ginagamit ni Coach Tim every game. Sana nga mabalik na ang dating tikas ng Gilas now with Kai Soto manning the middle. Sana din gumanda na ang shooting ng team dahil yan talaga ang dapat na ma-improve ng Gilas eh. Patuloy lang nating suportahan mga brad ang Gilas at ipagdasal ang ating koponan. Pag nanalo ng 2 beses this window ang Gilas, nagaganapin pa naman sa home court ng Pilipinas, medyo makakadikit na ito sa era ng Jordan with 4-2 kartada. 1 game na lang behind these two team. Ayun mga brad, kaya talagang kaabang-abang ang window na ito ng Gilas kontra Iran at Jordan. Kayo mga brad, ano tingin nyo ang tsansa ng Gilas ngayon laban sa Iran at Jordan with Kai Soto? Sino-sino sa tingin nyo dapat makasama sa Final 12? I-komento lang at pag-usapan natin yan. Thanks for watching and God bless, and see you next video.